extra battery pa pala ako dito, yung sa Wokera V450 DO3 ko na battery. 3S din siya, so parehas siya ng capacity 2200 milliamperes. 3S also, pero medyo matagal-tagal na ang battery na to, so chinarge ko siya. And yung connector niya is XT60, so nilagyan ko na lang siya, kinabitan ko na lang siya ng adapter para sa T-plug. Okay, so another run, last, kasi ito na yung last na battery ko. Good thing I have a extra battery. Mukhang di kasya. Ayan, medyo may lang siya eh. Then radio, ayun oh, bind ka agad. Okay, so medyo napalamig ko na siya. I was able to cool it down first. I allowed it to cool down like almost 10 minutes. Tingnan natin. Sa maganda, hindi siya pinasok ng tubig. Tightly sealed siya. Hindi siya pinasok ng tubig. Maganda, maganda yung ano niya. Yung pagkaka ano niya. Yung waterproofing niya. So eto, tanggalin ko muna yata to. Yan. Right. Yun, another one. Yun. Another one for my extra battery. So kanina ano ko, yung maiden run, grabe, sobrang bilis yung stock battery niya. Hopefully matagal masira to. Kasi to be honest, I don't trust WL toys that much pagdating sa quality. But anyway, okay lang. Very cheap naman siya. Kaso nung binili ko is wala na siya sa original box. Parang thrift shop yung nabilhan ko eh. Pero okay lang, at least walang damage na dumating. Walang damage sa RC boat, and everything is working excellent like this oh. Second run. Grabe bilis, lalo pagka fully charge oh, pagka newly charge yung battery mo. Grabe oh. Ganda ring libangan oh. Uy! Oh! Nabahura siya oh. Tumama siya sa... Sorry. Let's check the boat. Tumama siya dito. Nabahura. Buti walang damage. Right. Delikado. Ayan oh. Arangkada kaagad oh. Nabahura siya eh. Tumama dito sa lupa. Buti walang damage oh. Ganda pa rin takbo. Bilis. Oh. Grabe oh. Gawa ng alon tapos papa. Kala ko tumaob eh. Okay pa naman yung battery niya eh, kahit matagal na nakastock. Matibay yung battery niya from Wokera.
I think this is the most affordable RC boat I've ever had. Kasi before, yung binili ko is yung Volantex SR80 Pro, malaki. Talagang maganda, malaki. Pero napakamahal naman. Almost 10,000 pesos, 11,000 pesos. RTF na siya. RTR, ready to run. Ito, ready to run din pero wala siya sa original box. Pero maliit lang, pero napakabilis. Super fast. Grabing speed niya, oh. Pwede na, mas maganda. Yun lang, sana lang tumagal siya ng at least yung sulit naman yung ano, yung pera. Kasi napakamura lang nito, almost siguro ano lang 2,000 pesos. Pero yung brand new niya is nasa 5,000. Ay brand new din to, pero I mean yung nabilhan ko kasi mura eh. Wala na sa box, pero yung andyan pa yung kung andyan pa yung original box niya, siguro abutin ng mga 5,000 to. Good thing nabili ko siya ng medyo mura kasi matagal ko na talagang gustong magkaroon ng ganito eh. Kasi nakikita ko sa mga review sa YouTube, napakaganda tapos napakabilis niya. Maliit lang siya, madaling dalhin, easy to carry around.